Usapang Dallas Mavericks tayo ngayon kung saan sa nakarang game nila ay nakapagtala sila ng malaking kalamangan laban sa koponan ng Phoenix Suns at dahil doon ay maaari silang mailagay sa pang-5 o 6 na spot sa Western Conference na masasabing perfect ito para makapaglaro sila sa darating na playoffs. Malaki ang pagbabago sa kanilang team mula nang idagdag nila sa kanilang roster si PJ Washington at Daniel Gafford. Sa ating video ngayon ay talakayin natin ang naging matchup ng Mavericks kontra sa Phoenix Suns, partikular na ang kanilang dalawang ace player na si Luka Doncic at Kyrie Irving. Kasama na rito kung paano nagawa ng Mavericks ang kanilang 7-game win streak. Ang unang player na ating pag-uusapan ay si Luka Doncic na kung saan ay nakagawa siya ng 41 points, 11 assists at 9 rebounds. Sayang lang dahil isang rebound na lang para sa kanyang triple-double record. Isa sa di napapansin ng karamihan na sa mga nakaraang match ay mas ginagamit na ni Luka ang kanyang step back move at sa pag-uumpisa pa lang ay ginagamit niya na ito para malito ang mga defenders ng kalaban at ito ay parang mind game. Ating tignan ang ilang video tungkol dito. Narito ang isang play kung saan ay umpisahan ni Luka ang game na kukuha ito ng screen mula kay PJ Washington at bigla siyang babanat ng pakalawang move para makagawa ng step back 3-pointer. Sunod naman ay muli na naman siyang kukuha ng screen mula kay PJ Washington pero sa puntong ito ay susugod siya papasok sa ilalim at mag-fake ng step back para makuha ang atensyon ng dalawang defender. At dito ay bigla niyang ipapasa ang bola sa nakabakanteng player na si Dereck Lively para makagawa naman ng isang dunk. Ginagamit ni Luka ang step back move bilang isang pain sa game at napaka-epektibo nito na parang isang magic. Pero sa susunod na ating video ay nagpapakita kung paano binago ng step back ni Luka ang paraan ng pagdepensa sa kanya. Dito ay makikita na siya ay matinding binabantayan na pero lulusot siya gamit ang screen mula kay Maxi Kleber at babanat bigla ng open 3-pointer. Ang move na ito ni Luka isa lamang sa maraming IQ plays mula kay Luka Doncic at gaya ng sinabi ko kanina, ang step back na ito ay malaking impact sa kanilang game at para isa itong mind game. Isa talaga itong mind game dahil sa play na ito ay makikita na nag-fake si Luka ng step back kay Grayson Allen kung saan ay napilitan namang tumalon si Grayson Allen para magdepensa. Pero gagamitin ito ni Luka para maipasa ang bola kay Daniel Gafford at sa kanya ito sasaluhin muli. Makikita na may stuck si Grayson Allen sa likuran ni Luka at kapag nangyari ang ganitong sitwasyon ay malino na mismatch ang kalalabasan ng play kung saan ay makakapunto si Luka ng easy shot. Kaya kung titignan natin ang galawan ng mga superstars gaya ng play ni Luka, ang paraan kung paano nila umpisan ng game ay mahalaga. At marami sa atin ang hindi nakakapansin na kapag si Luka ay naglalaro, siya ay may dahilan o purpose sa kanyang galawan. At ang purpose na ito ay para makuha niya ang atensyon ng mga defenders hanggang sa punto na mag-focus na sila sa pagbabantay sa kanya. At sa late game kapag nakuha niya ng atensyon ng mga defenders, dito ay pinapasa niya na ng kadalasan ang bola sa mga ibang teammate nito. Kaya naman nakagawa siya ng 11 assists sa kanilang last game. Ito ang nagagawa ng kanyang step back move. Hindi mo kailangan maging most athletic player sa liga o kaya naman maging best sa pag-handle ng bola. Kailangan mo lang ng timing at maging mautak. Ito ang eksaktong ginagawa ngayon ni Luka. At ang pagkadagdag kay PJ Washington mula sa trade deadline ay mas pinaganda pa ang kanilang pag-execute sa kanilang play. Tignan natin sa play na ito kung saan si Luka ay dinouble team na ng kalaban at bigla siyang poporma na parang magsushoot ng bola. Pero bigla niya itong ipapasa kay PJ Washington para makagawa ng easy 3-pointer. Kaya naman mas naging unguardable na ngayon si Luka Doncic. Narito rin ang isa sa kagandahan ng karakter ni Luka. Ngayon ay pinag-uusapan siya ng karamihan dahil sa kanyang magandang performance at sa kabila ng mga puri niyang natatanggap ay nanatili siyang humble sa lahat ng mga bagay. Sa isang interview ay tinanong siya kung gaano kaganda ang kanyang naging performance pero imbis na magsalita ito tungkol sa kanyang sarili ay sinabi nito na ang kanyang team ang talagang gumagawa ng magandang performance. At ang ganitong player ay iyo talagang nanaisin at aasahang makapasok sa playoffs. Siya ay nagtitiwala sa kanyang mga teammates kaya walang duda na nakagawa siya ng 11 assists. Siya ay masaya na naipapasa niya ang bola sa kanyang mga teammates at natutuwa ito na sila rin ay nag-i-improve sa game. Dumako naman tayo sa second player ng ating video at ito ay si Kyrie Irving na nakagawa ng 29 points at 2 free throw lang. Pero magtataka ka kung paano ito nakagawa ngayon ng maraming pasok na puntos sa ring kung saan ay pumapangalawa siya kay Luka Doncic. Narito ang isang play kung saan ay pinasa ni Irving ang bola kay Luka na nakaporma naman sa puntong iyon. Dahan-dahan nalalapit si Booker para i-double team si Luka. At dito ay makikita ni Luka na open na si Kyrie Irving kaya ipapasa niya ito kay Irving para sa isang very wide open routine jump shot. Pero hindi rito natatapos si Kyrie Irving dahil ang dahilan kung bakit maganda ang kanyang performance sa laban nila kontra sa Phoenix Suns ay
ay ang kanyang ability na magbasa ng passing lanes at umiscore mula sa transition 3-pointers. Narito ang isang video kung saan ay nakapwesto si Kyrie Irving para mabantayan ang shooter sa wing position at ang corner guy ng kalaban. At dahil sa kaya niyang bantay ng dalawang players ng sabay, sa puntong ipapasa ni Booker ang bola ay nakaredy na si Irving para maagaw ito. At ang nakakamangha kay Irving ay mabilisan itong nakakapag-dribble at bumabanat kaagad ng 3-point shot. Ang ganitong player ay malaking tulong para mapigil ang defensive end ng kalaban. At nakakatulong din ito para makapuntos ng malaki sa offensive run ng game. Pero ang nakakamangha dito ay pagkatapos ng 15 seconds ay nakapuntos na naman si Irving. Pagkatapos mapigilan ng Mavericks ang kalaban ay mabilisan nilang ipinapasa ang bola kay Irving para sa isang transition. At syempre gaya ng kanilang inaasahan ay agad itong bibitaw para sa isang 3-pointer. Sa loob lang ng 18 seconds ay nakagawa si Irving ng isang steal at 6 points. Pero ang mahalagang bagay na nakuha nila mula sa transition 3-pointers ni Irving ay ang Mavericks ay hindi na kailangan pang mangamba sa half-court defense ng kalabang koponan. At malaking bagay din ito kung makakapasok sila sa playoffs. Marami sa mga viewers o manonood ay hindi alam ang half-court offense at half-court defense. Ito ay kung saan ang bola ay nasa half-court pa lang pero nakaredy na ang kalaban para sa depensa nila para mabantayan ang bola. Ito ang dahilan kung bakit napipilit ang gumawa ng half-court offense ang team at gumawa ng plays para maka-score kung saan ay mas mahirap itong gawin para makapuntos sa ring. Pero kung ikaw ay gagawa ng ganitong pull-up 3-pointers na ang depensa ay hindi pa nakakaset, ay hindi mo nakakailanganin pang gumawa ng half-court offense at maglalaro ka na lang ng transition basketball. Marami sa mga teams ng NBA ang gustong maglaro sa ganitong paraan. Gusto nilang maglaro ng walang masyadong nakaset na depensa. Sa tingin ko kapag ang Mavericks ay patuloy na maglalaro ng ganitong fast-paced brand of basketball, sila ay magiging mas dominante sa kanilang mga games. At isang halimbawa na rito ang kanilang naging laban kontra sa Phoenix Suns. Tignan natin ang senaryo kung ano ang mangyayari kapag nakaredy na ang depensa ng kalaban sa Mavericks at ito ang magiging half-court offense nila. Dito ay makikita na hawak ni Irving ang bola at dito ay mapapansin niya rin na magsiset si Dereck Lively ng off-screen para kay Tim Hardaway. At alam din ni Irving na si Hardaway ay lulusot sa off-screen kaya naman gagawa si Irving ng magandang ball pass para makagawa si Hardaway ng easy routine pull-up mid-range shot. Pero maaring napansin ninyo na hindi si Irving ang nakapunto sa points na iyon at doon naman papasok ang tinatawag na half-court defense ng kalaban. Ang maganda rito ay kaya rin maka-score ni Irving sa puntong pinipressure na siya sa depensa ng kalaban. Dito sa play na ito ay makikita na halos parehas ang move ng Mavericks sa pag-set ng off-ball screen para kay Tim Hardaway. Pero ang gagawin ni Irving ay tatawagin ito si Dereck Lively para mapasahan ng bola at hahabulin niya muli ito para may balik kay Irving ang bola. At dito ay gagamitin niya ang kanyang nakakabaliw na fake in and out move para makagawa ng easy layup. Talaga namang kakaiba ngayon ang duo ni Luka at Irving at ang paraan nila ng pagkontrol sa pace ng game ay nakakamangha. Masasabi ko ng dalawang point guards na ito ay reliable at kayang mag-run sa opensa. Sa tingin ninyo, magagawa kayang makapasok ng Mavericks sa 4th o 5th seed sa Western Conference? Ilagay nyo lang ang inyong opinion sa ating comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.